Malakas ang tunog ng ulan sa labas habang tahimik na nakaupo si Gavin sa harap ng kompyuter niya. Madilim ang buong kwarto, maliban sa malamlam na ilaw ng monitor na tumatama sa seryoso niyang muka. Sa school, kilala si Gavin bilang top student, suplado, at halos walang kinakausap. Pero pagsapit ng gabi, ibang tao siya. Paglagin niya sa game account niyang Nix, biglang nag-iba ang aura niya. Mas madaldal, mas magaan, mas buhay. Pagod siyang napasandal sa upuan matapos ang sunod-sunod na talo sa rank matches. Isa na lang, bulong niya habang hinihigop ang malamig na soft drinks. Pagpasok ng bagong match, agad siyang napakunot noo. Player connected, Aether 07. Bagong pabigat na naman. Iritadong sabi niya. Magandang araw mga kwentong Pinoy BL. Ako si Eldren, ang inyong narrator. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutang pindutin yung subscribe button at i-click yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na kwento. At kung ikaw ay matagal nang nagsusubaybay ng channel na ito, maraming salamat sa patuloy na suporta. Bago tayo magsimula, kung magustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video at mag-iwan ng komento. Gusto ko marinig ang inyong mga opinion at mga nararamdaman. Ready ka na ba? Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na ito. Iritadong sabi niya. Pero ilang minuto lang ang lumipas. Napansin niyang magaling ang kakampi niya. Halos nababasa nito ang lahat ng galaw niya sa laro. Habang magkasabay silang lumalaban sa final clash, mabilis na nag-chat ang kasama niya. Aether 07. Left side, sasalo ako. Ha? Pero bago pa makapag-react si Gavin, eksaktong sinalag ng player ang kalabang atake sa kanya. Nanalo sila. Napangiti si Gavin nang hindi niya namamalayan. Matagal na simula nang may makasing siya na ganun. Makalipas ang ilang segundo, may lumabas na notification. Aether 07. Sent you a friend request. Tahimik siyang nakatitig roon. Pagkatapos, in-accept niya to. Kinabukasan, mainit ang classroom at maingay ang buong section. Tahimik na nagsusulat si Gavin nang biglang may malakas na tumulak sa upuan niya. Oy! Genius! Nakaharang bag mo! Napatingala siya agad at gaya ng inaasahan niya. Si Zael na naman. Nakatayo ito habang nakasabit ang aircon sa leeg niya at may pamilyar na mayabang ng ngiti sa labi. Si Zael, ang tipo ng estudyanteng laging nasa guidance office pero sikat pa rin sa school dahil sa varsity player at campus heartthrob. At higit sa lahat, siya ang pinakaayaw ni Gavin. Hindi umiikot ang mundo sa'yo. Malamig na sagot ni Gavin. Talaga? Bakit parang laging galit ka pag nakikita mo ako? Natatawang sagot ni Zael. Nag-iikot ang mata ni Gavin, saka muling yumuko sa notebook niya. Pero hindi agad umalis si Zael. Bahagya itong yumuko papalapit sa kanya. Alam mo, mas magana ang buhay mo kung marunong kang umiti. Alam mo, mas gagana ang buhay ko kung tatahimik ka. Napahalakhak ang buong klase. Ngumisi lang si Zael bago tuluyang bumalik sa upuan niya. Pero lingid sa kanilang dalawa. Mamayang gabi rin silang muling magkikita. Hindi bilang magkaaway, kundi bilang paborito nilang kakampi online. Bandang 12:00 ng gabi, muling nag-online si Gavin. Halos agad din nag-pop up ang invite. Aether 07 invited you to a match. Hindi niya alam kung bakit, pero gumaan ang pakiramdam niya. Habang naglalaro sila, unti-unting nagiging madalas ang usapan nila. Hindi tungkol sa game, kundi tungkol sa buhay. Napapansin mo ba? Mas madali maging sarili online. Sandaling natigilan si Gavin. Oo, kasi walang nakakakilala sa'yo. Exactly.
Napangiti si Gavin habang nakatitig sa screen. Hindi niya alam kung bakit. Pero pakiramdam niya, ligtas siya kausap ang taong ito. Habang sa kabilang side naman ng screen, nakangiti rin si Zael habang nakahiga sa kanyang kama. At dali mong kausap, mahina niyang bulong. Kinabakasan muli, lunch break. Tahimik na kumakain si Gavin sa rooftop. Nang biglang bumukas ang pinto. Paglingon niya, si Zael. Aba, nandito ka pala. Umupo agad dito sa tabi niya kahit walang paalam. May ibang lugar pa, malamig na sabi ni Gavin. Pero dito ko gusto. Napairap si Gavin. Tahimik sandali ang dalawa habang hinihipan ng hangin ang buhok nila. Hanggang sa biglang tumunog ang cellphone ni Zael. Isang maikling notification sound. At doon biglang natigilan si Gavin. Nanlaki ang mata niya. Dahil iyon mismo ang tunog ng notification ni 807 sa laro. Dahan-dahang napalingon si Gavin kay Zael. Habang si Zael naman ay walang kamalay-malay na nagche-check lang ng phone niya. At sa unang pagkakataon, kinabahan si Gavin. Buong hapon hindi mapakali si Gavin. Matapos marinig ang notification sound ni Zael, parehong-pareho, hindi lang basta magkahawig. Iyon mismo ang tunog ng alert ni 807. Ilang beses niyang sinubukan kumbinsihin ang sarili niyang coincidence lang yon. Pero habang tumatagal, mas maraming bagay ang nagtutugma. Gavin, ikaw ang sasagot. Napakorap siya nang marinig ang teacher nila. Nasa kalagitnaan pala sila ng discussion. Tumayo siya agad at malamig na sinagot ang tanong bago muling umupo. Sa kabilang row, nakasandal si Zael habang nakatitig sa kanya. May maliit na ngiti sa labi nito. Lutang kayata ngayon. Bulong nito nang magtama ang paningin nila. Pakialam mo, ngumisi lang si Zael. Pero habang nakatingin dito si Gavin, unti-unti niyang napapansin ng maliit na detalye. Kung paano ito tumawa, kung paano ito magsalita, at higit sa lahat, yung habit nitong magsabi ng easy lang, parehong-pareho kay 807. Pagsapit ng gabi, agad online si Gavin. Halos ilang segundo lang nang lumipas bago siya makatanggap ng invite. 807 invited you to a voice lobby. Napalunok siya. Ngayon lang sila magpa-voice call. Saglit siyang nagdalawang isip bago pinindot ang accept. Tahimik muna ang kabilang linya hanggang sa may narinig siyang mahinang boses. Hello? Nanigas si Gavin. Mababa, magaan at sobrang pamilyar. Mabilis niyang hininaan ang sariling mic para hindi marinig ang mabilis na tibok ng puso niya. Imposible. Bulong niya. Naririnig mo ako? Tanong ulit ng nasa kabilang side. Muling nagsalita si Gavin. Pilit pinapakalma ang sarili. Oh, tahimik sandali. Pagkatapos ay natawa ng mahina si 807. At doon tuluyang nakumpirma ni Gavin. Dahil pareho iyon ang tawa ni Zael. Habang naglalaro sila, pilit nagpapakanormal si Gavin. Kahit halos sumabog ang utak niya. Hindi niya matanggap. Ang taong pinakakomportable siyang kausap online ay siya ring taong hindi niya matiis sa school. Samantala, clueless naman si Zael. Nakaupo lang ito sa kama habang nakatingin kausap si Nix. Alam mo, sabi nito habang patuloy sa paglalaro. Feeling ko ikaw lang talaga nakakaintindi sa akin. Napatigil si Gavin. Hindi niya alam bakit, pero may kung anong kumirot sa dibdib niya. Bakit mo naman nasabi? Tahimik sandali si Zael. Pagkatapos ay huminga ito ng malalim. Sa school kasi, pakiramdam ko ang tingin lang ng mga tao sa akin ay pabaya. Maingay, walang silbi. Bahagyang bumaba ang tingin ni Gavin sa keyboard niya. Hindi niya namalayang mahigpit na pala ang hawak niya rito. Dahil isa siya sa mga taong ganong tumingin kay Zael. Pero pag ikaw ang kausap ko, pakiramdam ko may totoong nakakita sa akin. Hindi agad nakasagot si Gavin.
Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng konsensya. Kinabukasan, tahimik ang buong classroom dahil may surprise quiz. Habang nagsusulat si Gavin, napansin niyang tulog si Zael sa likod. Nakapatong lang ang ulo nito sa braso habang mahina ang paghinga. Mukha itong pagod. Ibang-iba sa usual na maingay at pasaway nitong imahe. Makalipas lang ang ilang minuto, nagising si Zael at agad napansin ang tingin ni Gavin. Bakit? Wala. Umisi si Zael. Concerned ka ba? As if. Easy lang. Joke lang. Muling natigilan si Gavin. Again, iyon na naman. Gabi, muling naglaro ang dalawa habang naka-voice call. Sa kalagitnaan ng match, biglang nagloko ang connection ni Zael. Wait, ang bagal. Nag-static ang mic. Pagkatapos, biglang bumukas ang camera nito. Nanlaki ang mata ni Gavin. Ilang segundo lang iyon, pero sapat para makita niya ang kwarto ni Zael. At sa likod nito, nakasabit ang school ID. Hindi maikakaila. Si Zael ay si Aether07. Pero mas lalo siyang natigilan nang mapatingin siya sa maliit na picture frame sa desk nito. Lumang litrato iyon ng dalawang bata. Ang batang si Zael at ang batang kamukhang kamukha ni Gavin. Magkatabi, magkaakubay, masayang nakangiti. Biglang bumalik sa isip ni Gavin ang isang pangalan na matagal na niyang pilit kinakalimutan. Zzz. May na siyang napatras sa upuan. Dahil ngayon lang niya na-realize, bago pa sila naging magkaaway, dating pinakamalapit na kaibigan niya si Zael. Hindi nakatulog si Gavin ng buong gabi. Paulit-ulit sa isip niya ang nakita niyang litrato sa kwarto ni Zael. Lumang larawan nilang dalawa. Nung panahong hindi pa sila magkaaway. Nung panahong halos araw-araw silang magkasama. Elementary pa lang noon, tahimik at mahiyain si Gavin. Habang si Zael naman ang madaldal at laging nanghihila sa kanya sa kung saan-saan. Sabay silang kumain, umuwi, at nangangarap maging professional gamers balang araw. Kapag yumaman tayo, bibili tayo ng sarili nating gaming cafe. Masayang sabi noon ni Zael habang nakaupo sila sa waiting shed. At noon lang nakita ni Gavin ang sarili niyang tumawa ng ganon kasaya. Pero lahat yun, biglang nagbago pagdating ng junior high. Cheater! Muling umalingaw sa isip ni Gavin ang sigaw ng mga estudyante noon. Nasa gitna si Zael habang pinagtitinginan ng buong classroom. May leak exam answer na nakita sa phone nito. Halos lahat ay naniwalang nag-cheat siya sa scholarship exam. At ang pinakamasakit, si Gavin mismo nag-submit ng report sa teacher. Mula noon, nagsimula ng kamuhian siya ni Zael. Hindi na nito pinakikinggan ang paliwanag niya. Hindi na rin niya sinubukang habulin pa. Mas pinili nilang magalit kaysa masaktan. Sa kasalukuyan, tahimik na nakatitig si Gavin sa cellphone niya. Online si Aether07. Pero hindi niya alam paano ito kausapin ngayon. Hindi bilang si Nix, kundi bilang si Gavin. Maya-maya may dumating na message. Aether07. Laro? Matagal bago nakapag-type si Gavin. Sure. Tahimik ang voice call nila ng gabing yon. Halos puro game sounds lang ang maririnig. Pareho nilang nararamdamang may kakaiba. Hanggang si Zael na ang unang nagsalita. May tanong ako, napatigil si Gavin. Ano? Tahimik sandali si Zael bago mahina itong tumawa. Naniniwala ka bang may taong sobrang importante sa'yo noon? Tapos isang araw, parang stranger na lang kayong dalawa. Parang may humigpit sa dibdib ni Gavin. Hindi siya agad nakasagot. May ganun talaga, may na niyang sabi. Nakakamiss no? Napatitig si Gavin sa screen. Hindi niya alam kung tungkol ba iyon sa dating pagkakaibigan nila o sa kung anong namamagitan sa kanila ngayon. Kinabukasan, nagulat si Gavin nang maabutan niyang natutulog si Zael sa music room habang lunch break.
Tahimik siyang napatigil sa pinto. Kaya kung si Zael habang mahina itong humihinga. Ngayon lang niya ulit nakita ito ng ganun kalapit at hindi sila nag-aaway. At sa unang pagkakataon, hindi galit ang naramdaman niya. Dahan-dahan siyang lumapit. Pero bago pa siya makaiwas, biglang nagising si Zael. Nagkatinginan sila. Parehong natigilan. Anong ginagawa mo rito? Agad na tanong ni Zael habang inaalis ang earphones niya. Dadaan lang. Tinitingnan mo ako. Filinggero. Napangisi si Zael. Pero ilang segundo lang, napalitan niyo ng seryosong tingin. Alam mo, may hinanitong sabi. Ay ramdam ko may gusto kang sabihin sa akin. Nanigas si Gavin. Dahil tama ito. Gusto niyang sabihin lahat. Na siya si Nix. Na hindi niya ito kinasusuklaman noon. Na siya ang nagtago ng katotohanan. Pero natakot siya. Kaya malamig siyang umatras. Wala akong sasabihin sa'yo. At umalis siya roon. Habang tahimik lang na nakatingin si Zael sa likod niya. Dumating ang gabi. Pag online ni Gavin, nanlamig siya agad. Walang invite, walang message, walang Ether 07. Ilang oras siyang naghintay hanggang sa may notification na dumating. Pero hindi galing kay Ether 07. Bagong account yun. Unknown user. Sumasakit pala kapag nalaman mong hindi pala totoo lahat. Nanlaki ang mata ni Gavin. Mabilis siyang nag-reply. Zael, pero walang sagot. Makalipas ang ilang segundo, offline na ang account. Kasabay noon, pagpasok ng isang bagong message request mula kay Zael. Real account nito. At iisang larawan lang ang laman. Screenshot iyon ng game profile ni Nix. May caption, ikaw pala yon. Hindi agad naglagin si Gavin ng gabing yon. Nakatitig lang siya sa screen habang paulit-ulit na binabasa ang message. Ikaw pala yon. Parang biglang nawala ang ingay sa paligid niya. Walang rank match. Walang voice chats. Walang Ether 07. Tahimik lang. Pero mas masakit ang tahimik. Kinabukasan sa school, iba ang atmosphere. Si Zael, na dati maingay at palaging mayabang, ay hindi nagsasalita. Nakaupo lang siya sa dulo ng classroom. Nakatingin sa bintana. Si Gavin naman, tahimik din. Pero magkaibang dahilan nila. Si Gavin, takot. Si Zael, galit. Lunch break, hindi inaasahan ni Gavin na susundan siya ni Zael sa rooftop. Gavin, hindi niya nilingon agad. Wala akong gustong pag-usapan. Pero kailangan natin. Doon siya napilitang humarap. At sa unang pagkakataon, walang ngisi si Zael. Seryoso, diretsong tingin. Gaano nakatagal mo akong niloko? Parang may humigpit sa dibdib ni Gavin. Hindi kita niloko. Hindi. Malabig na sagot ni Zael. Ano to? Inilabas niya ang phone niya. Naka-open ang screenshots, voice chats, messages, lahat ng gabi nilang magkasama. Ang saya-saya mo, kausap ako online. Dagdag ni Zael. Pero sa school, parang ayaw mo kong makita. Tahimik si Gavin. Dahil totoo. Alam mo ba kung gaano ako ka-confuse? Patuloy ni Zael. Sa online, ikaw lang yung taong ramdam kong safe ako. Pero sa totoong buhay, ikaw yung taong parang ayaw sa akin. Huminga siya ng malalim. Anong totoo sa'yo, Gavin? Natigilan si Gavin. Dahil kahit siya, hindi niya alam ang sagot. Sandaling katahimikan. Hanggang sa mahinang magsalita si Gavin. Hindi ko alam kung paano kita kakausapin. Napatawa ng mapait si Zael. Bakit? Kasi ako si Ether. Umiling si Gavin. Hindi dahil doon. Humakbang siyang papalapit. Dahil ikaw si Zael. Natigilan si Zael.
Alam mo ba kung bakit galit ako sa'yo noon? Biglang tanong ni Gavin. Hindi sumagot si Zael. Kaya nagpatuloy si Gavin. Akala ko ikaw yung nag-cheat noon. Akala ko sinira mo yung scholarship mo. At pati yung pangalan ko. Tahimik. Pero yung totoo, ako yung nag-report sa'yo. Nalaki ang mata ni Zael. Ha? Huminga ng malalim si Gavin. May nakita akong maling proof noon. Akala ko ikaw yung may kasalanan. Hindi ko sinuri. Hindi ako nakinig sa'yo. Simula noon, hindi na kita kayang harapin. Parang bumigat ang hangin. Matagal na katahimikan. Hanggang sa mahinang tumawa si Zael. Ang tanga natin pareho. Napatingin si Gavin. Galit tayo sa isa't isa. Dahil mali ang alam natin. Sandaling tumitig si Zael sa kanya. Tapos biglang, Pero alam mo, yung mas nakakatawa, lumapit siya ng kaunti. sa online, doon lang tayo naging totoo. Tahimik si Gavin. Biglang nag-vibrate ang phone niya. Unknown notification. System message. 8007 has logged out permanently. Nanlamig si Gavin. Ano? Pero bago pa siya makapagsalita, tumunog ang phone ni Zael. Parehong notification. Nanlaki ang mata nila pareho. Nung gabing iyon, hindi nag-login si Zael. Walang invite si Gavin. Walang voice call. Parang biglang nawala yung mundo na pinagsamahan nila. Hanggang sa huling message na lang ni Zael ang natira. Kung totoo lahat ng sinabi mo, hindi mo kailangan si Nix. Kailangan mo ako bilang ako. Tahimik si Gavin sa kwarto niya. Nakatitig sa screen. Dahan-dahan niyang tinanggal ang headset. First time in a long time, hindi siya nag-log-in. Sa kabilang kwarto, si Zael naman. Nakatitig sa ceiling. Hawak ang phone niya pero hindi binubuksan. Mahina siyang bumuntong hininga. Ang hirap pala kapag pareho kayong totoo. Kinabukasan sa school gate, nagkabanggaan sila. Nagkatinginan, walang ingay, walang laro, walang maskara. Sandaling katahimikan. Hanggang sa unang humakbang si Zael palayo. Pero bago pa siya tuluyang umalis. Gavin. Natigil si Gavin. Hindi lumingon si Zael. Kung pipiliin mo pa rin yung version ko online, sabihin mo lang at hindi na ako magre-reply. Tapos umalis siya. Naiiwan si Gavin mag-isa. Sa kamay niya, hawak niya ang phone. May bagong login screen. Pero sa unang pagkakataon, hindi niya pinindot ang enter. Dahil ngayon, hindi na laro ang pinili niya. Totoo na. 3 araw. 3 araw na hindi nag-usap sina Gavin at Zael. Walang chats, walang laro. Walang kahit anong update online. At habang tumatagal, mas lalong nare-realize ni Gavin kung gaano kalaki ang nawala sa kanya. Hindi lang si Ether, kundi si Zael mismo. Friday afternoon, may school festival. Maingay ang buong gym dahil sa gaming tournament na pinaka-main event ng school. At dahil reigning champion si Gavin sa sports club, automatic finalist siya. Pero habang nakaupo siya sa harap ng computer, isa lang ang hinahanap ng mata niya. Si Zael. Wala ito. Hanggang sa magsisimula na ang final round. Biglang bumukas ang pinto ng gym at agad natahimik halos lahat. Dahil si Zael yon. Naka-hoodie lang at nakapamulsa habang dahan-dahang naglalakad papunta sa kabilang gaming station. Late ka, mahinang sabi ng organizer. Traffic. Pero hindi doon nakatingin si Zael. Nakatitig lang siya kay Gavin. Final match, tahimik. Walang trash talkan, walang yabang. Pero bawat galaw nila sa laro, parang usapan na hindi masabi ng direkta. Hanggang sa final clash, isang maling galaw lang ni Gavin at natalo siya. Lumabas ang malaking text sa screen. Winner, Zael. Nagpalakpakan ng buong gym.
Pero hindi gumalaw si Sael. Dahan-dahan niyang tinanggal ang headset niya at saka tumayo. Pagkatapos, lumapit siya kay Gavin. Tahimik ang buong paligid habang nakatingin silang dalawa sa isa't isa. At doon mahinang nagsalita si Sael. Sino ba talaga ang gusto mo? Si Heather o ako? Parang biglang nawala lahat ng tao sa paligid ni Gavin. Dahil ngayon alam niya na ang sagot. Tumayo siya, lumapit, at sa unang pagkakataon, hindi siya umiiwas. Ikaw, kahit alin doon, ikaw pa rin. Nanlaki ang mata ni Zael. Tahimik lang ito habang nakatitig sa kanya. At pagkatapos ay mahihina itong natawa. Yung totoo, tawa niya. Hindi si Heather. Hindi online persona. Si Zael. Ang unfair mo. May nitong sabi. Bakit? Kasi ngumiti siya ng bahagya. Kasi ikaw ang dahilan bakit hindi ko maiwan yung laro. Napatawa ng mahina si Gavin. First time matapos ang matagal na panahon. Totoong masaya. At bago pa sila mapansin ng crowd, may hinawakan ni Zael ang kamay niya. Sandali lang, pero sapat para maramdaman ni Gavin na totoo yun. Hindi online, hindi anonymous. Totoo. Habang naglalakad pa uwi si Gavin, kinagabihan, may biglang notification na dumating sa phone niya mula sa isang lumang dummy account. Unknown user. Mission accomplished. Kasunod nun, isang picture. Lumang screenshot iyon ng dalawang bata na magkatabing naglalaro sa computer shop. Si Gavin at Zael. At sa ibaba ng picture, caption mula sa sender. Kayo talaga ang first duo ko. Nalaki ang mata ni Gavin dahil kilala niya kung sino ang may-ari ng account. Little sister ni Zael. Siya pala ang unang nag-match sa kanilang dalawa online gamit ang dami event lobby noon para pilitin silang muling magkalaro kasama ang isa't isa. At dahil doon, natagpuan nilang muli ang sarili nila. Hindi bilang si Nix at Heather, kundi bilang si Gavin at Zael. Midnight lights, screen glow in my room, headset on while the city softly blooms. Different names, hiding who we are, but somehow you still found my heart. Every match, every late night call, you became my safest after all. Funny how a stranger knew me best more than anyone I ever met. And every time you say my name, my heartbeat never stays the same. In this world behind the screen, you feel more real than anything. Logged into you.